Isang mag-asawang parehong lumaki sa Christian family, ngunit unti-unting nasira ang kanilang pagsasama dahil sa isang lihim. At isang binatang nagtago ng isang diagnosis dahil natatakot siyang mawalan ng pagmamahal ng sariling pamilya. Today, discover how God's light can bring the chains of darkness. Dito lang sa The 700 Club Asia. Magandang araw, everyone! Welcome to the 700 Club Asia. Ako po si Peter Cairuz. At ako naman si Sonja at salamat sa muli ninyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. You know, Sonja, one of the hardest battles that a person can fight is the battle that nobody else knows. Minsan, successful ka, mukhang okay ang pamilya, active ka sa church, pero deep inside, you're carrying something you've never told anyone. Yes, tama yan, Brother Pito, no? May mga taong matagal nang may kinikimkim, kasalanan, bisyo, relasyon, o kaya naman mga sugat na nahihiya sila o natatakot na malaman ng iba. Kaya ang nangyayari, ngumingiti sila sa harap ng maraming tao pero umiiyak sila kapag sila ay mag-isa. And that's exactly why today's episode is called Thorn in the Flesh. Kapag ang isang tao ay namumuhay ng may lihim, unti-unting napupunit ang kanyang puso. Hindi man ito makita ng ibang tao, pero alam ito ng Diyos. Ang magandang balita, walang lihim na napakalalim na hindi kayang abutin ng biyaya ng Panginoon. Hindi na tayo tinatawag para ilantad tayo sa kahihiyan, kung hindi para ilabas tayo sa kadiliman at dalhin tayo sa kanyang liwanag. At sa episode na ito, we'll meet two people whose lives were almost destroyed because of what they chose to hide. Pero makikita rin natin how God's grace changes everything when we stop hiding and start surrendering. Panoorin natin ang kwento nila Jarson at JV. I started searching for girls. Ina-navigate ko, titingnan ko kung sexy, and then I will message them. And even that moment, I never opened about it sa kanya. Pagod ako, kinakaya ko lahat. Tapos, ganito yung feeling mo na betray ka na revenge agad. Na parang kung kaya mo, kaya ko din. Never kong naisip umamin sa kanya. Ang mga lihim na hindi inamin at ang mga sugat na hindi hinarap ang unti-unting sumira sa relasyong minsang puno ng pag-ibig at pangako para kina Jarson at JV. 17 years old si JV nang siya'y maging isang single mother. Working student siya noon sa isang fast food chain kung saan nakilala niya ang 21 years old na si Jarson. Bukod sa ganda niya, overall of her personality, talagang mapapansin mo siya at ma-attract ka sa kanya. Pupunta siya sa bahay, aalagaan niya anak ko, parang papalitan niya ng diaper, ganyan. Sino ba namang hindi mai-in-love doon? Parehong namulat sa Kristiyanong mga pamilya sina Jarson at JV. Ngunit wala silang matibay na pundasyon sa kanilang pananampalataya. Nang sila'y ikasal, may mga kasalanang tahimik na umukit ng puwang sa kanilang pagsasama. Isa na roon ang lihim na pagkalulong ni Jarson sa pornography. Laging meron sexual desire sa puso ko. I thought it's just normal. Nang ma-promote si Jarson bilang manager, napalibutan siya ng mas marami pang tukso. I had more resources. At the same time, I got more influence. I would like to also to experience yung magkaroon ng sexual relationship sa ibang tao. Hindi lang porn. So, it started by flirting with a friend from work. Sa kabilang banda, pilit na pinagsasabay ni JV ang pagiging ina, asawa at empleyado. Kaya nang matuklasan niya ang pagtataksil ni Jarson, tila nawalan siya ng taong masasandalan. Hindi mo iisipin na kaya niyang gawin yun. Until nabasa ko yung text messages, ang nasabihan ko nung mga hinanakit ko is opposite sex, yung office mate ko. Napamahal ako dun sa lalaki. Kasi parang dun ko nakukuha yung constant na
comfort, yung constant na validation na, you're good, you're enough, yung talagang yung gusto mong marinig. Ngunit sa halip na harapin ang problema, pinili nila ang manahimik. Hanggang sa tuluyang napalayo ang loob nila sa isa't isa nang umalis si Jarson patungong Europe para naman sa panibagong papel sa trabaho. There was still also a part of me na hindi ko na-enjoy yung single life. It was not really about God. It's about me exploring the world. I was at my 20s, nai-enjoy ko na parang ganun din na na-expose ako sa parang may party. After nun, nandyan din yung mga hatid-hatid. Doon din talaga nalalapit sa temptation and never kong naisip umamin sa kanya. Nang malipat si Jarson sa Japan at nabigyan ng pagkakataong maisama ang kanyang pamilya roon, nagsimulang kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Sa isang Christian church sa Japan, personal na nakatagpo ni JV ang Panginoon. Tuluyan niyang isinuko ang mga kasalanan at pinutol ang relasyon sa ibang lalaki. Nung panahon na nagkakaroon din ako ng, second life, God was also there for me to redeem me. And ang nararamdaman ko lang nung time na yon, God is enough. And if God is enough, my husband is enough. Sabay silang naglilingkod sa simbahan, ngunit lihim pa ring nabubuhay sa kasalanan si Jarson. Parang naging habit na lang na, Lord, sorry, nagkasala ko ngayon. Later ko siya lang na-realize na I need to confess to the person na nagkasala ko. Magkagayon man, hindi siya pinabayaan ng Diyos na manatili sa kadiliman. Sa pamamagitan ng mga leadership conference at Bible studies, natutunan ni Jarson na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pag-amin. Being a true man is being a leader and also having a clean heart, confessing your sins, forgiving others. Nagsimulang magbago ang lahat nang aminin ni Jarson ang kanyang mga kasalanan kay JV. Humarap din siya sa kanilang mga anak, pati na sa kanyang mga magulang. I can imagine na saying those details causing pains to my wife. Pero God is good kasi He allowed that time to happen, that process to take place para ma-realize ko sa sarili ko how bad person I am, how bad husband I am. Sa isang marriage retreat, natutunan nilang buuin muli ang kanilang pagsasama sa pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad at open communication. Ang sarap sa pakiramdam na open ako, transparent. So, nung nag-confess siya sa akin, nag-confess din ako sa kanya. So, sobrang siya nakatulong na open kami sa isa't isa. Kasi parang ka nagkaroon ng best friend. Kasi before, parang living in a double life, parang meron kang pinoportray na image mo na, oh, good girl ako. But now, nagkakaroon na accountability na sometimes I would even ask him like, I'm so tempted, can you pray for me? Ngayon, magkasama silang naglilingkod sa Panginoon sa discipleship ministry. Sa pamamagitan ng kanilang Facebook page, ibinabahagi nila ang kanilang kwento at tinutulungan ang mga mag-asawa na bantayan ang kanilang relasyon laban sa tukso at adultery. God really revealed na, I'm closer to you when you're weak. I'm closer to you when you are broken, that I'm here. God is very patient. Super daming beses na akong pinatawad ni Lord. The real forgiveness actually transforms. Jarson and JV, nakita mo namunga yung secret sins. No? I mean, it could have just stuck with him, but because you kept it a secret, it sort of multiplied. Yeah. And that brought them to a point where they needed to decide, are we going to fight for our marriage? And tamang-tama, when they decided to join that marriage retreat, that's where the Lord moved. No matter what kind of sin we've committed, Sonja, as long as forgiveness is in the picture, there will always be hope for that relationship. Because that's our relationship with the Lord. Yeah. He forgave us, even when we didn't deserve it at all. There's always gonna be redemption Yeah. and a promise of a new beginning, right?
Ang sakit isipin na nagsimula silang dalawa na may magandang pundasyon. Parehong lumaki sa Christian community, parehong may takot sa Diyos. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti nilang hinayaang mamuhay ang lihim sa kanilang puso. You know, Sonja, one thing I've learned from their story is that secret sin never stays a secret. Right. We always think we can keep it. No, wala namang makakaalam. Message lang naman. But browsing lang naman. Hindi naman physical. No! It's so damaging. Maski na walang physical contact. But every hidden decision is already changing one's heart. Meron ng deceitfulness dyan. Before it destroys a relationship, it first destroys our intimacy with God. Tama. At nang matuklasan ni JV ang ginagawa ni Jarson, sa halip na harapin nila ang problema, pareho silang nagkaroon ng lihim, pareho silang nagtago, pareho silang nasaktan, at pareho silang nawala ng kapayapaan. That's how the enemy works. Kapag hindi natin dinadala ang kasalanan sa Diyos, He convinces us to hide it, to justify it, or worse, to answer sin with another sin. Instead of healing, we create deeper wounds. May sinabi ang Biblia sa Proverbs 28 verse 13, ang nagtatago ng kanyang kasalanan ay hindi magtatagumpay, ngunit ang nagpapahayag at tumataliko dito ay makakatanggap ng habag. Hindi sinasabing magiging madali ang pag-amin, pero ipinapangako ng Diyos na may awa para sa taong lumalapit sa Kanya. Notice the verse doesn't say whoever never sinned, because we've all sinned. The question isn't have you failed? The question is, what are you doing with your failure? Are you going to hide it or are you going to surrender it to Jesus? Marahil ay may nanunood ngayon na parang si Jarson, may lihim kang ginagawa at iniisip mong hindi yun malalaman ng asawa mo o ng pamilya mo. Or maybe you're more like JV. You were deeply hurt. Someone betrayed your trust, and because of that pain, you've allowed bitterness, anger, or revenge to take over your heart. Ano man ang sitwasyon mo, sin does not get the final say because in Christ, there is hope. In Christ, may kapatawaran at sa ngalan ni Jesus, may panunumbalik kapag handa tayong lumapit sa Kanya at magpakumbaba. Amen. Jesus never exposed people just to shame them. He brought people into the light so that He could restore them. That's the difference. The devil exposes to condemn. Jesus reveals to heal. Ngunit paano nga ba natin maiiwasang mamuhay sa pagtatago? Paano tayo makakalapit sa Diyos kung nahihiya tayong lumapit sa Kanya? One of the greatest gifts God gave us is prayer, because prayer reminds us that we never have to fight alone. Push, Pilipinas! Kung may mabigat kang dinadala ngayon, nais naming ipanalangin ka, hindi mo kailangang mag-isa. You don't have to keep that secret. We can surrender to the Lord and be set free. Lord, we thank you that you want to set us free. You don't want us to stay bound in chains. Mga tanikala ng kasalanan, Panginoon, thank you that you want to set us free. And in Jesus' name right now, Lord, I pray for our kababayans here to step out in faith, to confess their sins to you, Lord God, or to even somebody that they can trust who can pray for them and walk with them. Lord, we thank you that when we repent, Lord, you can transform us and set us free. In Jesus' name, amen. Amen and amen. And the Lord is pouring His grace upon so many watching right now that are living a double life, that are keeping secret sins, and through His grace and strength, He is breaking those chains this very moment in your hearts and in your lives. Let your kingdom come upon each one. Let your will be done upon each one. Set them free in the name of Jesus. Receive your freedom in Jesus' name. Amen and amen. Our prayer center is open 24 hours a day. Kung kailangan mo ng makakausap, someone to pray with you,
Our prayer counselors are ready. Call us, message us, hindi ka namin huhusgahan. Ipapanalangin ka namin. Coming up is another powerful story. This time, a young man hid something not because of rebellion, but because of fear. Fear of rejection and fear of disappointing the people that he loved the most. Kaya naman, don't go away. We will be right back. Isang misyonero ang nagbahagi kay Annabel tungkol sa Diyos. Kalaunan, buong puso siyang nagmisyon sa iba't ibang panig ng Pilipinas simula noong 2012. Pero dumating ang araw na naubos na ang pondong kanyang inilaan para sa gawaing ito. Pinag-pray po ng prayer center po about sa feeding ng mga bata. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap siya ng 6,000 pesos. Pinapasalamatan ko talaga ang prayer center. Kung wala pong backup prayer po, hindi po magtatagumpay po ang mission. Annabel found the power she needed to keep going. With your monthly support, we can bring God's love to viewers of the 700 Club Asia. Pray for those who need a miracle and bless the next generation through Superbook learning materials. To donate, scan the CBN Asia QR code or visit ML Cuarta Padala, 7-Eleven, and RD Pawn Shop branches. God bless your generosity. Doktora, just answer me yes or no. Positive po ba ako sa HIV? Yes. I have no idea what's going on sa sarili ko. That was like 8 years ago when I first started exploring the gay lifestyle. Paano na? Saan ako pupunta after this? Hindi ko maintindihan yung time na nararamdaman ko at kung anong iisipin ko. I was trying to build my life and my dreams by migrating to another country, and now it has been taken away by this condition. Ngunit sa kabila ng kalagayan, ay may natitira pa ring lakas ng loob si Clark para magpatuloy mabuhay. I'm still healthy, I'm still strong. So sabi ko, lalabanan ko to. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito na lang. So I did my part. I did some research on my own about the infection kasi gusto kong malaman kailan ako mamamatay so I can plan things. Sa pagsasaliksik ni Clark tungkol sa HIV, ay noon niya nalaman na kailangan niyang sumailalim sa isang treatment upang mapahaba pa ang kanyang buhay. Dahil doon ay naghanap siya ng doktor na eksperto sa HIV/AIDS. At noon niya nakilala ang isang doktora. Sabihin mo sa parents mo. Kasi may counseling yung bago ka mag-take ng medication, dun nila sinabi sa akin na kailangan kong sabihin sa parents ko. Doon ako nag-isip, paano? Nagtungo noon si Clark sa probinsya. Nagbabaka sakaling magkakaroon siya ng lakas ng loob na magtapat sa kanyang mga magulang. Tay? Wait, anak mo, mabuti dumating ka. Hi. Oh, naku, nakauwi ka. May nakalimutan po ako. Mabalik na lang po ako. Hindi ko sila kayang harapin. Hindi ko rin kayang makita kung paano sila masaktan. At ang tanging paraan na naisip noon ni Clark ay Sinulatan ko sila. Doon ko sinabi lahat at sinagot lahat ng pwede nilang itanong. Sinabi ko lang sa kanila na kailangan lang nilang malaman. Simply because magulang ko sila. Nasabi ko sa huli, kung ano man desisyon nila, tatanggapin ko ng buong buo. matapos ang isang linggo, ay muling nagtungo sa probinsya si Clark upang harapin ang mga magulang. Sumulat din sila sa akin. Sinagot nila yung sulat kasi hindi kami close ng tatay ko. Doon ko sa sulat nalaman na sobrang mahal pala ako ng tatay ko. Kasi sabi niya doon, alam mo anak, kung pwede lang ilipat yung sakit mo sa akin, ako na yung maghihirap para sa iyo.
Napadasal ako ng hindi oras. Sabi ko, Lord, salamat. Thank you for giving me a very loving and understanding parents, pati mga kapatid. Pagmamahal ng pamilya, gamot at pag-aalaga sa katawan. Inakala ni Clark na sapat na ang lahat ng iyon para labanan ang kanyang sakit. Ngunit tila tuluyan ang ninakaw ng HIV ang kanyang mga pangarap. At noon naglaro sa isip ni Clark ang isang balak. Gusto ko na mamatay. Takot sa Diyos at awa sa magulang ang umiral kay Clark, kung kaya't hindi niya itinuloy ang pagpapatiwakal. Kasi yung kapatid ko, nagpakamatay siya 2001. And I have seen how painful it was to my parents. So kapag ginawa ko siya ulit, I don't know what will happen to them. At isa pa, talaga hindi ko kayang gawin sa sarili ko yon. Takot din ako sa Diyos. Hindi malaman ni Clark noon kung saan pupunta at ano ang gagawin. Pakiramdam niya'y nasukol siya ng kanyang sakit. At noon niya naisipang ihinga ang lahat ng suliranin sa kanyang doktora na isa palang Kristiyano. So pinakinggan niya ako. Gusto mo ba tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? So that was December 13, 2007 when she introduced me the gospel of Jesus Christ. Doon ko tinanggap si Lord Jesus Christ sa buhay ko. Doon ako nag-decide to live and give my life for Him. So, Doktora, what's next? Ipag-pray mo kay Lord kung anong gusto niya sa buhay mo at kung anong purpose niya. Dahil doon ay taimtim na nanalangin si Clark. Sige, ganito na lang, Lord. Since you have all of me, gamitin mo ako dito sa sitwasyon ko. Ayoko maranasan ng mga taong dadaan sa pinagdaanan ko, yung mga pinagdaanan ko, kasi hindi madali. Mahirap yung walang makausap, walang makaintindi. So kung paano, hindi ko alam, hinayaan ko na lang siya, basta dinasal ko yon. Di naglaon ay sinagot ng Diyos ang panalangin ni Clark. So after 2 or 3 months, I got a call from this international non-government organization. And the HIV and AIDS specialist from that organization invited me to be a part of this training, to be a facilitator on this HIV and AIDS program. So I said yes. At yun na ang simula ng bagong yugto ng buhay ni Clark. Naging abala siya sa gawain sa simbahan at sa ilang local at international non-government organizations. Sa ngayon na iba't ibang lugar na sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, ang narating niya upang maging kinatawan ng kanilang organisasyon sa pagtalakay sa usapin ng HIV/AIDS. I can say na my life is so much better now compared to my life before. Kasi alam ko na yung purpose eh. Sa lahat ng pinagdaanan ni Clark, alam niyang kasama niya si Jesus hindi lamang bilang kanyang tagapagligtas, kundi siya ring may akda ng kanyang pang-araw-araw na buhay at pangarap sa kinabukasan. Sabi ko nga kay na, Lord, I hope I could mag-glorify ko at ma-honor ko ang pangalan mo because of your faithfulness at yung kabutihan mo sa buhay ko. Yeah, actually si Clark now na napanood natin, he's now a licensed psychotherapist and he has been our subject matter expert or resource speaker Yes. on many occasions on the show. So the Lord continues to use him. His life continues to have meaning and purpose. To God be the glory. You know, there are secrets that begin with sin that causes shame. And shame has a way of convincing us that we're no longer worthy of His love.
Napakabigat ng pinagdaanan ni Clark. Isipin mo, araw-araw niyang pasan yung takot. Takot na baka tanggihan siya. Takot na baka ikahiya siya ng sariling pamilya. Kaya pinili niyang manahimik. Imagine carrying that burden every single day, trying to smile while believing that if people really knew your story, they would stop loving you. That's what shame does. It isolates us. Ngunit napakaganda ng naging tugon ng kanyang ama. Na anak, di ba, kung pwede lang nailipat sa akin yung sakit, ako na lang ang maghihirap para sa'yo. Napakalalim ng pagmamahal ng isang magulang at paalala rin ito kung gaano tayo kamahal ng ating ama sa langit. When I heard that line, I couldn't help but think about Jesus. Because that's exactly what He did for us. He took upon Himself the punishment that we deserve so that we could receive the life we never deserved. That's the gospel. Romans 8:1 says, kaya nga wala nang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Hindi sinasabing wala tayong pagkakamali, ang sinasabi lang, wala na tayong hatol. It doesn't deny our circumstances. Ang sinasabi ng Diyos, kapag tayo ay nasa Kanya, hindi na tayo alipin ng kahihiyan at kasalanan. If you've been carrying a secret for months or maybe even years, today can be the day you finally lay it down at the feet of Jesus. All it takes is you coming to Him and being open and honest, surrender everything to Him, and asking Him to be the Lord of your life. If that's your desire, we can pray. Let's pray. Heavenly Father, I come to you in total surrender. All my sins, my secret life, the things that I've been hiding from people, Lord, I now come to you and lay it at your feet because you know them all anyway. But Lord, more than just declaring them to you and admitting my sinfulness and shame, Lord, I want your forgiveness most of all. I need your forgiveness. I need a change of life. I need a new direction in my life. I need hope, and only you can give me that hope. You are the hope that never disappoints. So I run to you, and as you forgive me, Lord, I thank you for what you're doing, and as I come to you right now, I surrender my all. I invite you to be my Lord, to be my Savior. Thank you for setting me free. Thank you for paying for all of my sins, removing the shame that was causing me to hide and live a double life all this time. Lord, I lay everything to you. I receive your freedom. I receive your healing. I receive the new plan that you have for my life. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Ano man ang lihim na matagal mo nang dala, huwag mong hayaang ito ang magdikta ng iyong kinabukasan. Mas dakila ang biyaya ng Diyos kaysa sa iyong nakaraan. Remember this, secrets grow in darkness, but healing begins in the light. Whatever you've been hiding, bring it to Jesus, because His grace is always greater than your greatest failures. Every testimony you've watched today is possible because faithful partners like you chose to make a difference. Your support helps us continue sharing the gospel, producing life-changing programs, providing prayer and counseling through our 24/7 prayer center, and bringing the love of Christ to people who are hurting all across the Philippines. Kung nais din po ninyong maging bahagi ng misyong ito, inaanyayahan namin kayong makipag-partner sa amin. Ano man halaga ang inyong maibabahagi ay makakatulong upang mas marami pang buhay ang maaabot ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig ni Jesus.
You can scan the QR code on your screen or visit our official donation channels to become a partner in changing lives. Together, we can continue bringing God's love to every home. One story, one prayer, and one life at a time. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw hanggang sa muli. God bless you more and more.